sa kakayahan. Okay. Ayan. So, salamat sa mga answer na ganon. Ayan. So, kasi bakit ko tinanong yun? Ayan. So, kasi magpo-proceed na tayo sa ating topic. Ayan. So, ang topic kasi natin ngayon ay tungkol sa words ulit. Ayan. So, kasi I believe na sa pagbabagong simula natin, kasama sa dapat na baguhin ng Panginoon o bagong simula na dapat mag-take over o mangyari sa atin ay yung pagbabago rin ng ating mga salita. Okay? So, bago po ang lahat ng iyon, pray muna tayo. Let's pray. Aming Ama, Diyos na buhay, salamat po sa pagkakataon po na ito, Lord God, na magpa-disciple po kami, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita. Salamat po, O Diyos, dahil alam po namin na kahit online po ito, ikaw po ay kumikilos at nangungusap, Panginoon, sa bawat isa. Kaya tulungan mo po, Panginoon, na mangyari, Panginoon, ang kalooban mo sa mga buhay namin, Panginoon, through this online Bible study, Lord God. At hinahambol po namin ang mga sarili po namin, Panginoon, ngayong gabi po na ito. Make us, Lord God, teachable, Panginoon, sa lahat po ng mga bagay na gusto mong ituro po sa amin. At gaano man kami kabago o katagal na sa iyo, tulungan mo pa rin kami, Panginoon, na magpa-transform, Panginoon, Lord God, by the renewing of our mind, Panginoon, through your word. And dalangin ko nga po na sa gabing ito, Panginoon, help us to make a decision, Panginoon, na maiayos na namin, Panginoon, ang mga salita namin, maging sa mga kapwa po namin, Lord God. And dalangin ko nga po na mag-ayos ka po ng mga relasyon, ng mga pamilya po, Panginoon, ngayong gabi na ito, Panginoon. And dalangin ko nga po na mabless po ang aming mga espiritu, kaluluwa, Panginoon, at maging ang mga isip at puso namin, Panginoon. Dalangin ko nga po na ikaw po ang siyang mag-ugnay-ugnay, mag-connect-connect sa bawat isa po sa amin, and tulungan mo kami, Panginoon, to have one goal and one purpose, and that is to glorify your name, Panginoon, in the name of Jesus. We apply, Lord God, the blood of Jesus sa bawat isa, at humihingi rin po kami, Panginoon, ng kapatawaran, Panginoon, in advance, Panginoon, sa lahat po ng mga nagawa po naming mga kasalanan, sa lahat po ng mga unaware, Panginoon, na nagawa namin, nasambit naming mga salita na hindi po namin napag-isipan, sa mga kilos na hindi akma, Panginoon, Lord God, sa kalooban mo. And tulungan mo kami na ma-redirect at ma-realign, Panginoon, ng aming mga salita at ang aming mga kilos, Panginoon, sa iyo. Kaya salamat po na maraming ihanda mo po ang aming mga puso at isipan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan, so dahil mahalaga po yung ating topic ngayon, so pahiram muna po saglit ng ating tenga at ibabalik naman po natin maya-maya. Diba? So, thankful pa rin po tayo na meron pong online Bible study kasi dahil sa pamamagitan nito, diba, natututo po tayo ng Word of God. Ayan. Sino po dito, mag-heart nga po ang lahat ng mga tingin nyo, perfect na kayo. Ayan. So, sa mga tingin nyo, hindi na kayo nagkakamali. Yan. So, tingin ko naman wala pong magyayabang o maglalakas ng loob na mag-heart, di ba? Kasi lahat naman po tayo ay from glory to glory, binabago pa po ni Lord. And isa sa mga dapat na baguhin natin, di ba, sa panahon po na ito ay ang ating pagsasalita. Kasi alam nyo po, there is power in our words. Ayan, sa ating introduction, ito po ang intro po natin. Ayan, sabi po dyan, words are very powerful. Meron po silang ability na mag-build up or tear down, to bless or curse, to give life or cause death. Yan. Kasi alam nyo po, from creation to salvation, God used words and He gave us that same ability to influence through what we say. Ayan. So, dahil nga po ang Diyos, makapangyarihan po yung salita niya, tayo pong mga nilalang niya ay makapangyarihan din po yung mga salita. And in fact nga po, kapag po nagwa one-to-one po ako, tuwing halimbawa, dumadating yung time na nagcha-chapter 2 na po, yung wina one-to-one ko, dumadating po kami dun sa parang kataga na what po, na in order for us na magpasakop sa Lordship ng Panginoon, dapat i-consider daw po natin yung what, yung WHAT. Ano po yung WHAT na yon? Yung words, yung heart, yung action, tsaka yung thoughts. Na dapat kung si Lord na daw po ang Lord ng buhay natin, si Jesus, yung words, heart, action, and thoughts natin, dapat po ipagkatiwala na natin sa Kanya, ipasakop na natin sa Kanya.
Kasi kung tayo po ay talagang sumusunod na sa Panginoon, isa sa mga dapat na baguhin natin sa sarili natin ay yung mga bibig natin. Sabi nga dapat daw po, tinatanggap natin si Jesus sa ating puso at maging sa ating nguso. 'Di ba? Sa Romans 10:9 to 10, sinabi po doon yung dalawang parte ng katawan natin, 'di ba, na pinapasakop dapat natin sa Panginoon. Una yung puso at pangalawa yung nguso. Kasi kung sinasabi mo, 'di ba, at naniniwala ka na si Jesus ay ang Panginoon, maliligtas ka. And mamaya po ipapaliwanag natin bakit mahalaga yung salita. And yun nga po, sa tuwing nagwa-one-to-one po ako, kinukwento ko po yung mga taga Solomon Islands na mga nakatira sa tribo na kapag po sila, hindi po nila agad-agad na maputol ang isang punong malaki. Alam niyo po ang ginagawa nila. Meron silang tinatawag na black magic doon. Yun po yung term nila doon. 'Di ba? Na kung saan araw-araw kina-curse po nila yung puno, yung malaking puno na gusto nilang pabagsakin o gusto nilang putulin. And alam niyo po ba, after 30 days o ilang buwan, yung puno na yon without cutting it, namamatay na lang pong bigla. Alam niyo po kung bakit? Sabi ng mga study, sabi po ng mga dalubhasa, na nagkakaroon daw po ng mga bad energy dun po sa mga salita o sa mga curse na sinasabi ng mga taga Solomon Islands. Kaya naman yung puno na yun na gusto nilang pabagsakin ay bumabagsak, ay namamatay. 'Di ba? And meron din pag-aaral ngayon na yung mga halaman daw doon po sa nila, kumbaga parang pinag-aralan nila, merong dalawang grupo ng halaman. Yung isang grupo ng halaman, sinasabihan nila ng mga magagandang salita. Tapos yung isang grupo naman ng halaman, sinasabihan nila ng mga curse o ng mga pangit na salita. Hindi natin alam, it can be maganda ka, mabango ka, siguro doon sa isa, sa positive. O kaya naman yung doon sa isa, sa isang grupo, sinasabihan nila ng curse, pwedeng ang pangit mo, o kaya naman hindi ka maganda, ang baho mo, ganyan. And alam nyo, ang napansin nila, yung sinasabihan nila na grupo ng mga plants ay gumaganda rin talaga. 'Di ba? Nagiging healthy. Samantalang yung isa naman na grupo ng plants, 'di ba, o halaman ay namamatay. 'Di ba? Nagiging dull tapos yun nga kumbaga parang later on namamatay. Ngayon, ano ang lesson dito sa mga sinabi ko? Meron talagang kapangyarihan sa mga salita natin. Kaya dapat lahat daw po tayo, lalong-lalo na kung Christian tayo, kung anak tayo ng Diyos, mag-iingat na tayo sa mga sinasabi natin. And kung halimbawa nga po, 'di ba, kung kayo po ay nasa tahanan ninyo, nasa bahay po ninyo, hindi po lingid sa inyo na may mga ganyan. Sa pamilya pa lang natin, 'di ba, sa mga kapitbahay, grabe talaga ang daming mga babaguhin na mga salita, 'di ba? Dito po sa amin sa Bimapa, may mga naririnig po kami kasi mga dinadaanan din to ng mga estudyante. Parang nakakalungkot, 'di ba, na may mga ganon, 'di ba, na lumalabas sa bibig ng mga estudyante na grabe magmurahan, grabe mag-curse sa isa't isa, tapos grabe nila imak yung mga kaklase nila, 'di ba? Kaya naman sana, 'di ba, sa pamamagitan nitong online Bible study na ito, pati ng turo na ito, isa tayo sa mga mabago, 'di ba, when it comes sa words natin. And sabi kasi ng Proverbs 18:21, ito po yung talagang nagpapatotoo diyan. Sabi, the tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. 'Di ba? Ang dila daw natin o yung mga salita natin, may kapangyarihan 'yan. 'Di ba? It's either magbigay yan ng buhay o kaya naman pumatay yan. 'Di ba? And kung ano man ang piliin natin, yung mga makakarinig nito o yung mismong magsasabi nito ay kakainin daw ang bunga nito. Kaya again, sinasabi ko sa bawat isa na dapat ingatan po natin ang ating mga salita. Kasi bakit? Unang point na dapat nating tandaan, words have the power to create or destroy. Bakit natin kailangang ayusin, ipaayos sa Panginoon yung mga salita natin? Kasi it has the power to create or destroy, di ba? Good or bad. Yan po ang dapat nating pag-isipang mabuti. Sabi po ng Genesis 1:3, and God said, let there be light, and there was light.
Kung mapapansin niyo po dito po sa verse na to, makikita niyo na nung nagsabi ang Diyos na magkaroon ng liwanag, anong sabi? Nagkaroon talaga ng liwanag. Kaya naman, ang pinapakita dito, kung ang Diyos ay powerful sa kanyang mga salita, dahil created tayo in God's image, di ba? Yung words natin, powerful din. Di ba? Kaya it can create and it can destroy. Mamimili lang tayo. At tatandaan natin that God created the world through words. Yan. Nilikha ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya ganun din ang salita natin. Our words can create peace or conflict, hope or fear, unity or division. Again, mamimili ka lang, 'di ba? Kung ano ang i-create mo. Huwag na tayong lumayo. Kunwari, sa bahay nyo, ano bang gusto nyo na i-create dyan sa bahay nyo? Peace ba o conflict? Gusto nyo ba maging peaceful yung bahay nyo o panay-away lang? 'Di ba? So kayo po ang mamili. Yung bahay nyo ba gusto nyong magkaroon ng pag-asa o takot? Kayo po ang pumili. Yung bahay nyo po ba gusto nyo maging united o maging divided? Kayo po ang pumili. Kasi kung gusto nyong maging peaceful yung bahay nyo, dapat maging peaceful din yung mga sinasabi natin. Kung gusto nyo na mapuno ng pag-asa ang bahay natin, dapat punong-puno rin ng pag-asa yung mga kataga at mga salita natin. Kung gusto nyo na mag-unite ang pamilya nyo, ang mag-asawa, ang mga kapatid, dapat full of unity din ang ating mga sinasabi. Kagaya nga po ng isang professor, meron kasing teacher dito na lagi niyang sinasabihan yung estudyante niya na mahina ka naman, baka hindi mo mapasa itong subject na to. Alam niyo, yung estudyante na yon, lumaki siya na parang ganun nga yung tingin niya sa sarili niya. Pero alam niyo ba, salamat na lang sa Panginoon, nakatagpo ng pastor itong estudyante na to, kaya he became a missionary. 'Di ba? Na kung saan-saan siyang lugar napunta, kung saan-saan siyang bansa pumunta. Pero alam niyo, kung nagsettle na lang siya dun sa sinabi niya sinabi ng professor niya sa kanya, 'di ba, na wala kang kakayahan, baka bagsak ka lang, 'di ba? So ano kaya ang posibleng future niya? Kasi alam niyo kung bakit? Words spoken over us or by us can shape destinies. Kaya halimbawa, ikaw po yung teacher, ikaw ay isang magulang na, ingatan mo yung mga salita na sasabihin mo sa kapwa mo. O kaya naman, kung ikaw yung estudyante, wag ka basta-basta maniniwala sa mga sinasabi sa'yo. Dapat ang pinapaniwalaan mo kung ano yung sinasabi ng Diyos sa'yo. Amen? Ayan, kasi words spoken over us or by us can shape destinies. Naalala ko rin, nung time na kami po ay nagtitisis, kung kami po ay nagsettle na lang dun sa mga katagan ng professor namin na wala namang kwenta tong thesis nyo, baka hindi na kami graduate ni Pastor Mon, ni Bishop Mon. O kaya naman kung naniwala ako na mahina kami, hindi kami papasa, siguro nanatili na lang kami, kumbaga parang naging undergrad na lang kami o hindi kami graduate, di ba? Kaya naman dapat po pipiliin natin yung mga sasabihin natin and at the same time, pipiliin natin kung ano yung papakinggan natin. Dapat ang pakinggan natin ay yung salita ng Diyos, yung sinasabi ng Panginoon sa atin, di ba? Kaya nga po pag nagbasa talaga tayo ng Bible, hindi talaga tayo ida-down ng Panginoon. Di ba? Kailanman, pag nagbasa kayo ng Bible, hindi nyo mababasa sa Bible na dinown ng Panginoon ang mga anak niya. Di ba? Lagi tayong chini-cheer up, nililift up, ini-encourage, di ba, ng Panginoon. Kaya naman, dapat pakinggan natin yung Word of God. Pangalawa, na puntos na dapat nating tatandaan, words reflect the condition of the heart. Words reflect the condition of the heart. Tatandaan natin na bakit natin kailangang ayusin yung salita natin? Kasi bakit? It reflect the condition of the heart. Alam niyo po ako, kahit pastor ako, kahit si Ate Mer pastor siya, wala kaming kakayahan suriin. Wala kaming kakayahan i-x-ray ang mga puso ng bawat isa. Pero alam nyo kung paano natin malalaman kung ano ang laman ng puso ng bawat isa sa pamamagitan ng action at sa pamamagitan ng salita. 'Di ba? Halimbawa, hindi ko alam kung meron inggit sa puso yung isang tao. Hindi ko alam kung siya ay may selos, 'di ba, sa kanyang puso. Hindi ko alam kung punong-puno ba siya ng galit.
pero malalaman ko kung galit siya, nagseselos siya o inggit siya through his actions or through his words. Kaya naman dito sa point na to, sinasabi na words reflect the condition of the heart. Kumbaga parang sorry po sa term, naaano tayo, na-expose tayo kung totoo tayong Kristiyano by our words, 'di ba? Kaya halimbawa, nagmumura ka pa rin. Halimbawa, minamak mo yung kapwa mo, nilalait mo yung kapwa mo, 'di ba? Yan ang kondisyon ng puso mo. Kaya naman dapat pinapacheck natin sa Panginoon itong puso natin. Malinis ba 'to? 'Di ba? Hinuhugasan dapat natin ng salita ng Diyos itong puso na 'to. Nang sa gayon, ang ilabas nito ay mga nakakalugod din na words sa Panginoon. And sabi ng Luke 6:45, 'di ba? For the mouth speaks what the heart is full of. 'Di ba? Sa ibang translation, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano ang nilalaman ng puso, siyang sinasabi ng bibig. Kaya naman, halimbawa, panay bitterness, yung iyong puso, ay bitterness din ang lalabas sa bibig mo. Panay pagyayabang ang nasa puso, panay pagyayabang din ang lalabas sa bibig. 'Di ba? Kaya sabi nga, our words are mirrors of our inner life. Kaya dito, kahit sa amin, makikita namin sino yung malalim, sino yung mababaw. Kapag kunwari mababaw kasi ang isang Kristiyano, ito po ah, bato-bato sa langit, ang tamaan, magbago, wag magalit. Kapag halimbawa, panay gay words ang naririnig sa atin, panay mga pagmumura, panay mga pangmamak ang naririnig sa atin, ibig sabihin, hindi pa tayo lubos na nakaka-connect o lumalalim sa Panginoon. Pero kapag ang salita natin, ito na yung mga nakaka-encourage, nakaka-exhort, 'di ba? Nakaka-lift up, ibig sabihin lumalalim na tayo, 'di ba? And sabi, when someone is constantly negative, na-touch lang ako nung nakaraan kasi 'di ba, ako nga nagcha-chat GPT ako. Sabi ko kay Chat GPT, Chat GPT, ano, can you observe me based on our conversation? 'Di ba? Sabi ko, what is the, kumbaga parang, who is the Bible character, kumbaga nearest to my, kumbaga attitude and mga ganyan-ganyan. Tapos ang sabi niya, parang, based daw sa conversation na meron kami, para daw akong si Barnabas, sabi niya gano'n. Kasi, parang, nakaka-encourage lagi yung gusto mong, kumbaga parang, tas na-touch naman ako na, wow, I claim it, gano'n-gano'n. Kumbaga parang, yung gusto ko daw, na-encourage yung mga miyembro ko, na-encourage yung mga tao, di ba? Parang, gano'n-gano'n daw. Kaya kasi dapat gano'n nga talaga ang makita sa atin. Tapos pag daw sa Old Testament naman, ako daw parang ang malapit daw sa character, si Nehemiah daw. Kasi nga gusto ko daw na nagbi-build ng walls, 'di ba? Kumbaga parang builder daw ako. Kaya parang yun nga, ang kini-claim ko rin sa bawat isa, yung parang kunwari pagka naririnig tayo ng mga tao, masasabi nila na, "Uy, alam mo para kang si Barnabas, para kang si Jesus, para kang si ganto, kasi nakaka-encourage ka." 'Di ba? Hindi yung kunwari nasasabihan tayo na, "Uy, alam mo para kang si Vice Ganda, grabe kang mang-asar sa akin." Para kang yung naririnig ko sa mga gay bar, 'di ba kasi panay panlalait yung mga sinasabi mo sa akin. "Uy, alam mo para kang yung kapitbahay namin kasi mura ka ng mura." 'Di ba? Yung parang gusto gusto ko bawat isa sa atin, nakaka-bless na yung mga pananalita natin. Okay? Mamaya malalaman natin bakit kailangan nating ingatan yung pananalita natin. Sabi, tingnan niyo, when someone is constantly negative, critical, or bitter, it often reveals hurt or brokenness inside. 'Di ba? Malalaman mong bitter pa ang tao kunwari sa pagsasalita niya, 'di ba? Kaya for example kanina 'di ba nilinaw ni Sai, nagpatawad na ako 'di ba kasi minsan sa salita pa lang natin nalalaman na kung nakapagpatawad na ba tayo, kung nag-move on na ba tayo, 'di ba? Kung tayo ay kumbaga babad sa presensya ng Panginoon, kung nagpe-pray tayo palagi, 'di ba? And but when someone encourages others, you often see joy and peace within them, 'di ba? So, pero yun naman sa kabaliktaran naman, kung yung tao na 'to lagi siyang nang-e-encourage, 'di ba? Lagi siyang gusto yung mga salita niya panay nakaka-lift up, ibig sabihin ganun nga rin, 'di ba? Yung mga nasa
loob ng bawat isa. Kaya I pray, di ba, yung bawat isa sa atin, mapuno tayo ng Word of God, mapuno tayo ng presensya ng Diyos to the point na mag-umapaw tayo, tapos yun, di ba, yung mag-overflow sa mga bibig natin. Amen? Amen. Mag-heart ang lahat ng mga gustong baguhin ni Lord. 'Di ba? I-type natin sa comment box or sa message box. Sabihin mo, ako po muna, Lord. 'Di ba? Ako po muna, Lord. 'Di ba? Kung gusto natin baguhin yung pamilya natin, yung bahay natin, yung ating komunidad, 'di ba? Simulan natin sa atin pong mga pagsasalita. Alam niyo po kami rin sa pamilya namin, masasabi ko talaga na nagbago ang pamilya din namin. Nagbago ako nung inuna ko rin na baguhin yung salita ko. Pero kung halimbawa yung mga parang salitang pa rin, kalye pa rin yung mga gagawin natin, ay hindi talaga, mahirapan tayong magbago. Kaya tingnan nyo, si David nga rin, di ba? Anong napapansin nyo kay David? Si David, madalas na makikita nyo sa Bible, oo, meron siyang mga parang desperation, kapag nalulungkot siya, sinasabi niya rin talaga kay Lord. Pag siya, dismayado siya, di ba, sinusulat niya, ikinakanta niya kay Lord. Pero siya, syempre, ang majority sa mga sulat niya, makikita nyo, he praised the Lord. Di ba? He give thanks to the Lord talaga, most of the time. Di ba? Kapag siya ay nagpapasalamat sa Diyos, talagang sinasabi niya, talagang he turned into praise, di ba? Umaawit siya sa Panginoon, tinutugtugan niya si Lord, and dapat ganun din daw tayo. We must fill our heart with God's word, and your mouth will overflow with truth and grace. Kasi alam niyo, hindi naman tayo, kasi sabi ni Bishop sa amin noon, ang praise daw is our outward expression sa word of God, 'di ba? Kumbaga response natin 'yon sa salita ng Diyos. Ngayon, kung wala kang nababasang salita ng Diyos, paano kang magpupuri kay Lord? Kasi ang worship, 'di ba? Kumbaga, 'yan ay response mo sa revelation na binigay ng Panginoon sa salita niya. Ang praise, magagawa mo 'yan kapag alam mo yung wonders ni Lord, kapag alam mo yung salita niya. Ngayon, kung hindi ka nagbabasa ng Bible, paano mong pupurihin si Lord? Paano mong sasabihin na Jehovah Jireh pala siya, Jehovah Rapha pala siya, Jehovah Shalom pala siya pala ay El Elyon, Adonai, El Olam, di ba? Ngayon, kapag hindi ka nakikinig ng Word of God, paano mong pupurihin si Lord? Kaya naman, we must fill our heart with God's Word, di ba? Basahin natin ang salita ng Diyos. Nang sa gayon, magaya natin si David, di ba, na maging punong-puno rin tayo ng pagpupuri sa Diyos. And pangatlo, bakit natin kailangan i-realign ang ating salita, ayusin ang salita natin? Kasi ang salita pwedeng makapagpagaling at pwede ring makasakit. 'Di ba? So mag-like ang nag-a-agree sa sinabi na to. 'Di ba? So words can heal or hurt. 'Di ba? Kaya naman mamimili tayo. Ano ba? Gusto ba nating magpagaling o gusto nating manakit? Okay? Kasi sabi ng Proverbs 12:18, the words of the reckless pierce like swords, but the tongue of the wise brings healing, 'di ba? Kaya nga parang tayo, alam na natin yung katagan na hurt people, 'di ba? Pero healed people, heal people, 'di ba? Kung talagang napagaling na tayo ng Panginoon, magpagaling din tayo ng iba. Pero yun nga, kung ikaw ay hurting pa, yun, normal yun na mangyayari. I-hurt mo rin yung iba. Kaya dapat, ang ginagawa nga natin, nagpapagaling tayo sa Panginoon. 'Di ba? I-meditate natin kung ilang beses tayong pinatawad ni Lord. I-meditate natin yung mga forgiveness scriptures sa Word of God. Nang sa gayon, 'di ba, mahugasan yung puso natin ng Word of God na si Lord pala nagpapagaling. Si Lord pala nagpapatawad. Kaya naman, anong karapatan natin para hindi rin limutin o para hindi magpatawad sa kapwa natin? And alam nyo, kapag ginawa nyo yon, yung mga masasabi nyo ay mga healing words din. Okay? Kaya ang tanong dito, have you ever been wounded by a harsh word? Alam ko kahit sino sa inyo, aamin talaga, nakarinig tayo ng ganyan. 'Di ba? At hindi nakakatulong. Kaya nga, ilang marriage kaya ang sinira, 'di ba, ng mga salitang hindi pinag-isipan. 'Di ba? Ilang friendship kaya yung nag-end dahil sa mga salitang
naka-down, 'di ba, sa mga tao. And alam nyo, kung gusto natin na gumaling ang ating relasyon, gumaling ang mga marriage, kailangan nakakagaling din ang mga salita. Kaya nga hindi ko makalimutan yung sinabi nung asawa ko ni Pastora Mer, 'di ba? Na ano daw yung salita na dapat hinding-hindi mo daw sasabihin sa asawa mo. Kasi yung mga nakapagsalita daw ng ganon, nung katagang yon, kahit kailan hindi na naging sweet, 'di ba? Tapos sabi ko, ano yun? Yun daw salita o yung kataga na dapat sana hindi na lang kita pinakasalan. 'Di ba? Aray, ang sakit nun. 'Di ba? Kaya yun daw ang dapat na hindi sinasabi sa asawa. 'Di ba? Kasi yung mga asawang ganon, yung mga sinabihan na sana hindi na lang kita pinakasalan, hindi na sila naging sweet. 'Di ba? Kumbaga parang o kung ano man na nagbati man pero ang tagal, 'di ba? Kaya dapat pag-iisipan natin yung mga sinasabi natin, 'di ba? Kaya sabi, have you ever been lifted up by a simple you're doing great? O ito naman ang tanong, na lift up ka ba na mga kataga na alam mo ang galing mo, alam mo nakakatuwa ka, alam mo nakaka-bless ka, 'di ba? So ano yung mga naririnig natin and ano naman yung pinapasa natin. 'Di ba? Kaya nga may isang kwento, merong isang babae ang nagsulat sa pastor, nag-letter siya sa pastor niya, tapos kinuwento niya yung kanyang kwento na nung siya ay bago pa lang dun sa church nila, dapat talaga plano niya nang magpakamatay. Pero thank God, napakalawak ng mercy ng Panginoon kasi nung siya daw ay nagsimba, meron daw agad bumati sa kanya na sabi, "Good morning, welcome ka dito, mahal ka ng Diyos." And alam nyo, yung words na yon tumatak daw talaga sa kanyang puso to the point na yung parang suicidal spirit or suicidal attempt, 'di ba, na gusto niyang gawin ay nawalang bigla sa buhay niya. 'Di ba? Isipin niyo ha, yung katagalang na welcome ka dito, mahal ka ng Diyos, mahal ka namin, 'di ba? Nagtanggal ng kanyang suicidal thoughts, 'di ba? So gaano kaya kahalaga, gaano kaya ka-powerful pa ang ating mga salita na yung mga down na tao na encourage, na lift up, 'di ba? Dahil sa mga salita natin. Kaya I encourage everyone, 'di ba, na kung kayo ay nakakapakinig, naririnig niyo tong tinig na to, ipaayos po natin sa Diyos ang ating mga salita. Nawa po yung mga salita po natin ay nakakalakas, nakakapagpagaling, nakakapag-encourage, 'di ba? Kaya simulan po natin 'yan, 'di ba? Kaya sabi, kind and spirit-led words can literally save lives. Isipin niyo maigi, 'di ba? Na kahit yung mga kumbaga yung nakaka-encourage na mga salita na kahit simple lang, 'di ba, ay nakakapagligtas pala ng buhay na dapat magpapakamatay na, ngayon hindi na lang, 'di ba? Dahil sa salitang 'yun. Okay? At pang-apat, ito yung tatandaan natin. Dito pa lang nakakatakot na eh. Dito ako natakot, 'di ba? Sabi, we will be accountable for our words. Bakit daw tayo kailangan maging maingat sa mga salita natin? Kasi bakit? Pagsusulitan daw natin yung ating mga salita, 'di ba? Pagdating ng araw. Matthew 12:36, ito nakakanginig na verse to. Sabi, but I tell you that everyone will have to give an account on the day of judgment for every empty word they have spoken, 'di ba? So kapag binasa niyo 'yan doon sa Bible na medyo mahal, makikita niyo na nakapula yan, naka-red letter yan, yung mga word na yan. Bakit? Ano ibig sabihin ng naka-red letter? Si Jesus mismo ang nagsabi, 'di ba? Pero yun nga, pinapaalala ko sa bawat isa na si Jesus mismo po ang nagsabi niyan na lahat po ng mga salita na hindi po napag-isipan, mga empty word, mga nakakasakit na salita, pagsusulitan daw natin. I-judge tayo ng Panginoon according sa mga word na sinabi natin. Kaya sabi nga, words are not just sounds, they are seeds. And alam niyo, pag sinabing seeds, hindi yan kumbaga parang basta-basta. Ang seed kasi may buhay sa loob niyan, di ba? Kaya naman, kapag sinabi daw natin ng salita, di ba? So para later on, magbubunga yan. Kaso, ano kaya ang bunga? Tampo kaya, sama ng loob, o buhay na nabago, o buhay na na-encourage, di ba? Kaya mag-decide po tayo, pumili tayo, ano ang mga sasabihin natin. Sabi, what we say matters to God. Even our casual talk, jokes, and criticisms. And kahit ako, di ba,
ako po nasa process din po ako ng pagbabago ni Lord. Minsan kaya nga nung nakaraan, nung last week lang, meron akong chinat na sorry sorry sa joke ko, baka mamaya kasi na sosobrahan na ako, parang gano'n. Kasi 'di ba, minsan tayo kapag kunwari lalong-lalo na kung komportable na tayo sa isang tao o kaya naman casual na nating kausap, minsan nakakapagbitaw tayo ng mga salita na hindi natin napapag-isipan, na yung pala nakakasakit sa kanila o kaya naman joke na nakaka-down pala. Yung parang ang intention mo naman ay mag-joke, pero yung kumbaga parang hindi mo alam na pala siya, na-offend pala siya. So dapat pag-isipan muna natin bago tayo magsalita, 'di ba? Kung merong think before we click, 'di ba? Dapat meron ding think before we talk, 'di ba? So think before we speak. Kaya naman pag-isipan natin, makakatulong ba 'to sa kanya? Kahit nga yung sinabi kanina ni Jess, 'di ba? Maganda ring halimbawa 'yon na kaya mo ba? Parang gano'n. Kasi syempre, hindi natin alam kung anong dating nun, 'di ba, sa buhay ng isang tao o sa buhay. Ako rin maraming mga gano'n. Kaya nga ako parang ang solusyon ko diyan, parang bago ako magsimula ng araw, tapos at the end of the day, dapat lagi akong nagko-confess ng mga in Jesus I am ganto, in Jesus I am ganyan. Kasi sa dinami-dami ng mga naririnig mo buong araw, sa dinami-dami ng mga taong na-encounter mo, ang dami mong mga negative talaga na maririnig, di ba? And may mga aksidente, yung mga taong nasasabi sa'yo na hindi mo dapat i-meditate all the time. Ako, kung magte-testify ako, grabe, sobrang ang dami-dami ko talagang mali, 'di ba, na narinig. Tapos minsan alam niyo yung kumbaga parang tumatambay sa isip, tapos ang akala mo tuloy ganun ka na, tas maya-maya matatakot ka na, magwo-worry ka na, mai-insecure ka na. Ngayon, ang maglilinis doon ay yung salita ng Diyos, 'di ba? Kumbaga, parang lagi mong ipapaalala, in Jesus, I am powerful. In Jesus, I am effective. In Jesus, I am anointed. In Jesus, I am a child of God. In Jesus, I am highly favored. In Jesus, I am secure. In Jesus, I am highly, kumbaga parang empowered. Di ba? Parang ganon. In Jesus, I am rich. In Jesus, I am blessed. In Jesus, I am prosperous. In Jesus, I am victorious. Laging ganon. Kasi kumbaga parang, di ba, yung kapitbahay mo may nasasabi, yung lolo mo may nasasabi. Ngayon, para mawala lahat ng yon, bumalik ka, 'di ba? Sa sinasabi ng Diyos sa iyo. Amen. Kasi God's word has the final say. Ano man yung sabihin sa iyo ng tao, ang pinaka dapat mong pakinggan ay yung salita ng Diyos, 'di ba? It doesn't matter ano man ang sabihin sa iyo ng tao. Ang nagmamatter sa iyo is yung sinasabi ng Diyos sa iyo. 'Di ba? Sabi ng Diyos sa atin, magaling na tayo, malakas na tayo, 'di ba? Tayo ay pinagpala, maganda ang plano ng Diyos sa atin, 'di ba? Magbabago tayo, kaya nating magbago, kaya nating lahat ng bagay through him in the name of Jesus, 'di ba? Ipo-provide ng Panginoon lahat ng mga needs natin, lahat ng mga bills natin mababayaran, 'di ba? Through him in the name of Jesus, ganun dapat. Okay? And tatandaan natin, 'di ba, na ang words natin, sabi be mindful, our words carry eternal weight, 'di ba? Pag sinabing eternal weight, ayan po ang magdedetermina kung ano yung magiging destiny mo bandang huli, sa huli, 'di ba? Sa ending. Kasi isipin niyo tong si Moses, naalala niyo si Moses, dahil nagalit siya, rashly, 'di ba? Agad-agad, in a hurry, nakapagsalita siya ng hindi dapat, 'di ba, sa mga Israelita. Tapos nabato niya yung kumbaga parang Ten Commandments, tapos yun nga yung naalala niyo yung nakapagsalita rin siya ng hindi dapat sa mga Israelita, tapos 2 beses niyang in-strike yung bato, 'di ba, na dapat isa lang. Pero ano ang ending, 'di ba, nung si Moses? Oo, ang redemption kasi ni Moses nung dumating na si Jesus. Kaya nakita natin si Moses, 'di ba, nandoon sa Mount of Transfiguration. Pero kung mababasa mo yung kwento, hindi siya nakapasok sa Promised Land. 'Di ba? Si Joshua ang nagamit papasok sa Promised Land. Alam niyo kung bakit? Our words kasi carry eternal weight. Minsan may mga pagkakataon na magkakaroon tayo ng judgment or consequence
base sa mga salitang nabanggit natin o nasabi natin. 'Di ba? Kaya mag-ingat talaga tayo kasi i-judge talaga tayo ni Lord. 'Di ba? According sa mga salita natin. Ngayon, ganito. Baka naman kasi makondem tayo. Ganito. Paano pastor kapag nasabi ko na? Paano pastor kapag kung nabitawan ko na? Ang maganda at pinaka-epektibo na gawin natin is to repent agad. Yan, magsisi agad tayo. Kung halimbawa, meron tayong mga nasabi, 'di ba? Magsisi tayo at maniwala tayo na pwede pa rin tayong magbago. 'Di ba? Pwede pa rin tayong baguhin ni Lord. Kasi alam nyo, na nakaraan, nagkukwentuhan kami ni Pastora Mer, ni Ate Mer, nakukwento ko sa kanya, tsaka kahit sa inyo, alam ko nakukwento ko na yon na nung unang Christian pa lang ako, 'di ba? Si Joe, alam niya rin yon. Nagmumura pa rin ako. Halimbawa, kapag kunwari, na ano na yung parang yung natalisod ako, yung parang kunwari na nagulat ako, napapamura talaga ako noon. Pero dumating yung time, kakabasa ko ng Word of God, kaka-pray ko, tapos nagpapatulong ako sa Holy Spirit na baguhin ako, nawala yun. 'Di ba? And marami sa atin, alam nyo, yun din ang makakatulong sa atin. Yung prayer, yung Word of God, si Holy Spirit, 'di ba? Para mabago tayo. 'Di ba? Kung aminado ka sa sarili mo na yun nga, guilty ka, 'di ba? Na minsan may mga nasasabi ka pa talaga na hindi mo sinasadya, 'di ba? So, mag-sorry ka agad kay Lord. May tao kang nasaktan, mag-sorry ka agad kay Lord. Tapos at the same time, dun sa taong nasaktan mo, mag-sorry ka din. 'Di ba? Tsaka kung pupuwede, kung may pera ka naman, may budget ka naman, bumili ka ng pang ano, peace offering, 'di ba? So para maayos yung relationship, maayos yung sigalot, 'di ba? Para ma-restore ang ating relationship. Kasi yun ang gusto ng Panginoon. And alam nyo, yun din, lagi kong sinasabi to sa inyo, si Nick Vujicic, talagang na-down siya, gusto niya na magpakamatay dahil doon sa mga katagang sinabi sa kanya na wala siyang future, wala siyang magagawa. Pero nung nakapagbasa nga siya ng Bible, 'di ba? Naging ano, kumbaga parang motivational speaker siya sa buong mundo, 'di ba? Kasi yun nga, tapos nung may mga na-meet siya ng mga tao na in-encourage siya, 'di ba? So nagbago ang buhay niya. Kasi a single word of encouragement led to a global impact, 'di ba? At isa si Nick Vujicic 'yon, 'di ba? And inaisip ko rin kung ako din, kung halimbawa hindi ako pumili ng mga taong papakinggan ko, 'di ba? So siguro down na down akong tao. Pero dahil nga marunong ka na, may discernment ka na, binigyan ka na ng wisdom ng Panginoon, ay hindi. Kapag negative yung sinasabi, hindi ko papakinggan yan. Jesus name, 'di ba? Kumbaga kinokontra ko agad ng Word of God. So ganun din tayo. Kaya sa conclusion natin, ito nga, tonight, the Holy Spirit is reminding us that our words matter. Ayan. So, i-type nyo sa comment box, your words matter. 'Di ba? And kung alam natin na nagmamatter ang ating salita, so dapat po ay ayusin na natin yan magmula ngayon. Sa lahat po ng mga nakikinig sa atin, 'di ba? Gusto natin magpabago sa Panginoon. Kaya naman, ayan, magpabago na tayo kay Lord. Ayusin na natin yung mga salita natin. Maging maingat na tayo. 'Di ba? Tanungin natin yung mga sarili natin. Yung mga salita ba natin nagbi-build up o nagte-tear down? 'Di ba? Nakaka-encourage ka ba pag iisipin mong maigi? Ito dito ako na, medyo na ano, yung parang na mas nako-convict. Sabi, am I using my voice to reflect Jesus or to spread negativity? Minsan ba nare-represent ba natin si Jesus ng maganda, in an excellent way, sa paraan ng pagsasalita natin? Para ba tayong si Jesus, 'di ba, sa mga salita natin or ibang-iba, 'di ba? And have I spoken words that need to be repented of? Meron ba tayong mga salita lately na kailangan natin pagsisihan? May mga words ba tayo na dapat nating i-surrender kay Lord? Kasi sabi nga ng James 3:10, out of the same mouth come praise and cursing. My brothers and sisters, this should not be. 'Di ba? Kasi kung mamimili ka, kung halimbawa papuri lang, ay papuri lang dapat. Yung maririnig dapat sa bibig mo. O ngayon, sige, kung mag-decide ka rin na gusto mo panay mura, eh pwede naman. Pero hindi daw nga mangyayari yon. Ang tubig alat, tsaka tubig tabang, hindi mo pwedeng pagsamahin. Ang langis, tsaka tubig, hindi rin pwedeng pagsamahin. Ganon din sa papuri natin and yung cursing, hindi pwedeng pagsamahin. Kaya sabi mo nga, ilagay mo sa comment box, Kristiyano ako. At kapag Kristiyano ka na, dapat pang Christian na rin.
yung mga sinasabi mo. Okay? Kaya sabi, repent for any destructive words we've spoken. Kaya ang dapat natin gawin ngayon, i-repent natin yung mga destructive words na nasabi natin. Okay? And pangalawa, ask God to purify our hearts so our words bring life. Ayan, dapat nating tatandaan na ito, hilingin natin sa Panginoon na i-purify yung words natin para nang sa gayon nakakabuhay ito. 'Di ba? Tsaka ako nga gusto ko yung parang itong bagong simula natin maging totoo to sa buhay natin, 'di ba? Nang sa gayon, alam niyo yun, yung parang kunwari yung kapatid natin, yung mga tao sa paligid natin, classmate natin, katrabaho natin, maniwala talaga na Christian tayo. 'Di ba? Yung halimbawa, sa susunod na pagkakataon na in-invite mo sa church o sa anniversary ang kapatid mo, maniniwala na sa'yo. 'Di ba? Kasi i-invite mo sa anniversary, minura mo nga kahapon. 'Di ba? Kumbaga parang hindi hindi sila talaga sasama hangga't sa mga salita natin, ganun tayo. Okay? Kaya commit to speaking words that honor God and bless others. 'Di ba? Na tatandaan natin i-judge tayo ni Lord sa mga salita natin. Kaya mag-ingat na tayo. Okay? And sabi, if you know, you need to surrender your tongue to the Lord. If you want your words to bring life, healing, and truth, 'di ba? Come forward now. Altar call pala to. Let God restore and empower your voice, 'di ba? Lumapit ang lahat ng mga gusto, 'di ba, na baguhin ng Panginoon. And ito na po yung ating closing prayer. Ayan, so natin to? Ipag-pray natin to sabay-sabay. Kung nababasa nyo, 1, 2, 3, go. Lord, thank you for the gift of speech. We repent for the careless and hurtful words we have spoken. Cleanse our hearts and fill our mouths with your truth, love, and power. And may our words bring life and healing everywhere we go. In Jesus' name, Amen. Amen, amen, amen. 'Di ba? So kung tayo po ay gusto nating mabago kay Lord, ni Lord, 'di ba? So pray po tayo ngayon. Okay? So mag-decide po tayo ngayong gabi. Okay, let's pray po. Aming Ama, Diyos na buhay, dalangin nga po namin, Panginoon, sa iyong banal na spirito na tulungan mo po kami, Panginoon, sa gabing ito na magpabago sa lahat po, Panginoon, Lord God, na mga bagay o mga salita na gusto mo, Panginoon, ihingi namin ng tawad sa iyo. Right now, Panginoon, nagpapatulong kami, Panginoon, sa iyo, Lord God, na linisin, Panginoon, ng aming mga bibig, maging ang mga puso namin, Panginoon, sa salitang mga hindi nakakalugod sa iyo, Panginoon,